Ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga mananampalataya sa Kanya. Kaya niya naranasan at kayang maranasan natin at makakamtan natin at matatanggap natin ang buhay na walang hanggan. Dahil pinahalagahan niya ang mga taong naniniwala, nanampalataya at naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Mahalaga ka. Mahalaga tayo. Pinahalagahan ka. Pinahalagahan tayo ng ating Panginoon Hesus. Ano ka man sa iglesia, ano ka man ang posisyon mo sa church, sa mata ng Diyos, tayo pantay-pantay sa ating Panginoon. Tayo pinahalagahan ng ating Panginoon. Kahit man sa kabila ng ating mga naranasan, pinahalagahan tayo ng ating Panginoon. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Lastly, endure his suffering. Isaiah chapter 33 verse 7. He has oppressed and afflicted. He did not open his mouth. He was like a lamb to be slaughtered, and a sheep before the shearers is silent. So he did not open his mouth. In 1 Peter chapter 2 verse 23, when they heard this insult of him, he did not retaliate. When he suffered, he had no traits. Instead, he trusted himself to him who is judged justly. Ang Panginoong Hesus, sa kabila ng kanyang maranasang paghihirap, never siyang nagre-react. Never siya nagre-retaliate. Never niyang, sa kabila lahat ng kanyang suffering, andun pa rin. Hindi man lang niya hinanap nga yung kanyang mga alagad yung mga unang tagasunod sa kanya. Nasaan na kayo? Iniwanan niyo na ako. Ako na lang ba? Sana yung mga pangako niyo. Never complain, Jesus Christ. Even in his face and suffering. Hinarap niya anumang pinagdaanan niya. Anumang hirap na kanyang mga naranasan. Anumang matinding kahirapan na kanyang naranasan. Pinasan niya ang cross na imbis na tayo magpasan, inako niya ang mga kasalanan na ating mga naggagawa. Inangkin niya ang mga kasalanan. Inako niya ang kamatayan. Never siyang nagre-react. Kaya nga nababanggit dito sa Isaiah, parang isang tupa. Hindi ba nakakita ng tupa na kinatay? Di ba? Pag kinatay yung tupa, hindi man lang, kahit hilahin mo yan. Hindi yan mag-retaliate. Susunod lang yan. Pag ginilitan ng sa liig yan, luluha lang, tutulo lang ang luha sa matahan ng tupa. Ganoon ang ating Panginoon. Imagine po natin mga kapatid, sa kanyang mga naranasan, ibalik natin simula nung kahit yung pinanood natin kanina. Sino ba ang may kakayanan na magawa ang lahat ng yun? Kahit man inusgahan siya, napag-usga na hindi naman dapat para sa kanya, hinayaan ng Panginoon yon. Inangkin ng Panginoon ang lahat ng yon. Nagdahil
sa pag-ibig sa atin. Tayo'y pinapatawad ng ating Panginoon kahit sa kabila ng siya'y humarap ng kamatayan. Sumunod siya sa Ama, ano man ang nais ng Ama. Dahil sa pag-ibig sa atin. Binigay niya ang kanyang buhay upang maranasan natin ang kaligtasan. Siya'y napapakumbaba para sa atin. Pinahalagahan niya ang mga tagasunod at mga nanampalataya sa ating Panginoon. Kahit man sa kabila ng kanyang lahat na paghihirap, hinayaan niya na mangyaring yon upang lahat tayo ay maranasan natin ang kaligtasan at makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo nandirito ngayon. Nag-i-enjoy sa pagmamahal at ang kaligtasan na walang kapalit. At nakaplan natin ito dahil sobra-sobra ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang kapatawaran at ang kaligtasan o ang buhay na walang hanggan o ang salvation ng Diyos ay mag-i-enjoy natin ito kapag tayo ay pinapatawad tayo ng ating Diyos at matitiyak lamang natin ito kapag tayo may pag-aamin na tayo ay makasalanan at may pag-amin na kailangan natin ang Diyos sa buhay. Katulad ng isang magnanakaw, inamin niya siya ay makasalanan at kailangan niya ang Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Panginoon, maraming salamat. Kahit man sa katagang dalawang salita mo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na binigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na kami man din ay aming pahalagahan ang kapatawaran at ang kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon. Gabayan niyo po kami. Ang pag-ibig mo ang siyang maghari sa bawat isa sa amin. Ito po aking samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri sa ating Panginoon. For the third and fourth saying, may call on Pastor Andrew Kadayong. Praise. Magandang hapon po sa ating lahat. Naunawaan ko po na Biyernes Santo at ang iba po ay malungkot talaga. Pero sa ating mga mananampalataya, dapat nakangiti tayo. Amen po ba? Ayan. Dapat yung mukha natin ay hindi mukhang nagdurusa mo. No? Tapos, tinapos na po ng Panginoon ang pagdurusa at nandito na tayo. Dapat tayong magalak. Amen? So, ngitian po natin yung ating mga katabi. Ayan. Magandang hapon po muli. Sa pangatlo at pang-apat na huling sinabi ni Kristo sa cross, ay may dalawa gusto kong pagnilay-nilayan nating salita. Responsibility and sacrifices. Sabihin nga po natin, responsibility, sacrifices. Ayan po yung pagninilay-nilayan natin sa hapong ito. Sabi po sa pangatlong saying, na makikita natin sa John 19:26-27. So when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing there, he said to his mother, "Woman, look, here is your son." He then said to his disciple, Look, here is your mother."
From that very time, the disciple took her into own home. Siguro napatanong kayo, yung iba alam na, o sa mga hindi pa nakakaalam, during that time na pinako si Jesus sa cross, absent po o hindi na po natin nakita si Joseph sa picture, yung asawa ni Mary, yung earthly father ni Jesus. At sabi ng mga scholars, marahil ay patay na siya nung time na to. At ang umako ng responsibilidad ni Joseph sa kanyang pamilya ay walang iba kundi si Jesus dahil siya yung panganay. Kaya sa pangatlong saying, ang gusto kong nating pag-aralan yung kung paano inako ni Jesus yung responsibility ng kanyang earthly father na si Joseph. Taking the responsibility. Hindi po madali na umako ng isang pamilya, ikaw yung papalit sa ginagawa ng ama na nagpo-provide, nagko-comfort, nag-shelter, nag-iingat, no? Hindi po madali na magkaroon ng responsibility. Hindi madali na may gawin ka in behalf o on behalf ng isang tao. Dati nga, nung bago kami ikasal ng aking asawa, isa sa mga nagiging struggle namin, sino bang, pagkatapos namin, sino yung tatayo dito para sa mga kabataan, para mag-take lead? Sino yung magiging responsible? At ang hirap, no? Ang hirap na sa isang pamilya, sa isang organisasyon, sa isang community o sa isang bansa ay mawalan kayo ng isang leader o isang mamumuno o isang tataguyod sa inyong pamilya, tas biglang mawawala at hindi nyo alam kung sino yung tatayo upang manguna at mamuno. At isa yun sa malaking trahedya na maaari. Pero makikita natin dito sa pangatlong sinabi ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, makikita natin kung paano niya inako ang responsibilidad ni Joseph. No? Kaya may tinatawag na dark days, no? Yung times na hindi na-mention si Jesus sa Bible. No? Bata siya, tapos nung na-mention siya, malaki na siya. No? Sabi ng mga Bible scholars, ginugol niya yung time na yon upang mag-aral, matuto ng mga life skills, kung paano niya susuportahan ang mga pangangailangan ng pamilya niya. At marahil, dahil si Joseph, ang asawa ni Mary, ang earthly father ni Jesus ay karpintero, marahil minana din ni Jesus yung pagiging karpintero. Siya yung naging ama o pumalit sa responsibilidad ni Joseph. At hindi niya pinabayaan at hindi niya iniwan ang kanyang pamilya. Ginawa niya ang lahat, ginawa niya yung best niya para mapanindigan lahat ng mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Siya yung nag-take ng responsibility. At pangalawa, dahil mawawala na siya, lilisanin niya na physically ang kanyang pamilya, pinasa niya na yung responsibility niya, passing the responsibility. At makikita natin at nabasa natin, o maraming beses na natin narinig itong pangatlong saying na sabi niya, he said to his mother, "Woman, look, here is your son." He then said to his disciple, "Look, here is your mother." From that very time, the disciple took her into his own home. Ito po yung time na pinapasa na ni Jesus yung responsibility niya bilang provider, bilang comforter, bilang halige, protector, shelter sa kanyang beloved disciple na si John, na kanyang earthly brother. Pinapasa niya na yung responsibilidad. Sinasabi niya na dito, babae, no? Makikita din natin yung shift and transition na hindi na tinawag ni Jesus na mother si Mary, no? Hindi nagpapakita ng disrespectful o ng disrespect. Ito ay nagpapakita pa rin ng paggalang. Pero ito'y nagpapakita na nag-shift na siya, na sinasabi niya na pinapasa ko na yung responsibility sa aking disciple, sa aking minamahal na disipulo, na ikaw na ang magti-take care. Ikaw na yung may
ikaw na yung mag-iingat sa kanila, ikaw na yung magpo-provide sa kanila. Pinapasa ko na yung responsibility sa'yo. At bilang isang leader, ito yung laging nagre-remind, mahirap pag leader ka, tapos yung aalis ka, wala kang mapapasahan ng responsibilidad mo, no? Lalo na dito sa church o sa anumang organisasyon at sa anumang samahan. Pag wala kang papasahan, parang isa yon sa pinakamalaking trahedya na pwede mong maranasan. Yung wala kang pagpapasahan ng responsibilidad, kumbaga walang magmamana ng iyong responsibility. At hindi yun maganda. Pero nakita natin dito sa pangatlong saying na si Jesus, bago siya lumisan, bago siya umalis sa kanyang physical form bilang tao, hindi niya hinayaan na walang aako ng kanyang responsibilidad. Hindi niya hinayaan na, sige, bahala na kayo dyan, tapos na ako sa inyo. Hands off na ako, babay na, tapos na yung responsibilidad ko, kayo na, bahala na kayo. Bagkos, nagbiling siya. Bago siya umalis, bago siya lumisan, nagbiling siya sa kanyang nanay. Sabi niya, woman, ito yung anak mo. At sinabi niya sa kanyang disipulo, ito yung nanay mo. At mula nun, inuwi ng kanyang disipulo ang kanyang nanay upang ito'y para panindigan o tayuan ang responsibilidad ng parang tatay o padre de pamilya o leader ng tahanan. No? Kasi sa time nila, yung mga widow ay part ng mga marginalized. No? Kumbaga sa atin ngayon, may mga marginalized sector, no? Yung mga mahirap, yung mga indigenous. Nung time nila, pag widow ka, considered kang marginalized kasi limited yung mga rights and mga pwede mong gawin, no? Kaya nga, kawawa yung mga widow nung mga panahon na yon. Kaya bago lumisan si Jesus, minake sure niya na hindi magiging kawawa ang kanyang pamilya. No? Naghanap siya, nag-appoint siya ng magti-take care ng kanyang pamilya. No? Makikita din natin dito yung transition ng pagiging tao ni Jesus into 100% God na talaga. Dahil pinapasa niya na yung responsibilidad na mag-take care sa isang family dahil lumisan na yung kanilang ama. Pinapasa niya na yung responsibility. At makikita din natin dito na yung transition ni Jesus theologically into 100% God. No, dahil lilisanin niya na yung physical body niya, matatapos na yung time na tao siya at magiging 100% God na siya. Hindi na siya man and God, magiging God na lang siya, no? Kaya ito yung i-reflect natin at pag-isipan pag nilay-nilayan natin sa hapong ito. Ano ang mga responsibility na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Marahil may bago kang assignment sa work. Marahil may bago kang responsibility sa family, sa church, sa ministry. Marahil nangungusap ang Panginoon sa iyo na gawin mo tong responsibilidad na to. Kayo po ang nakakaalam niyan. Ano po ang pinagkatiwala at sinasabi sa iyo ng Panginoon na responsibilidad mo? Ang tanong, paano mo papanindigan at tatapusin ito? Magnilay-nilay tayo sa mga responsibilidad na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Huwag nating hayaan na hindi ito matapos at hindi natin magawa. Bagkos sa pagkakataon na to, marerefresh, magkakaroon tayo ng bagong kalakasan at bagong motibasyon pag naririnig natin itong mga sinabi ni Jesus sa cross na kung ano man yung pinagkatiwala niya sa ating responsibility ay gagawin at tatapusin natin. Kayo po ang nakakaalam at dalangin ko, natutulungan tayong lahat ng Panginoon na panindigan at tapusin ang responsibility na pinagkatiwala niya sa atin. Sa pang-apat pong saying ni Jesus sa cross, ito po ay nagpapakita din ng pagiging tao niya. Kung tayo nga po ay umaaray sa sobrang taas ng bilihin, ng gasolina, ng diesel, sa
sobrang init ng panahon, sa sobrang gulo ng gobyerno, no? Paano pa kaya pag iniwan ka? Paano pa kaya parang tinalikuran ka? Maiintindihan natin dahil nung nakapako si Jesus, ay tao pa rin siya. Gaya ng mga tao, gaya nating mga tao, nakakaranas siya ng mga nararanasan din natin. Nagutom siya, napagod siya, kumain siya, no, natulog siya, nagalit siya pero hindi siya nagkasala, no? At bilang tao, nung time na to, siya din nakaranas ng abandonment. Parang tinalikuran siya ng lahat. Even ng kanyang ama. Kaya sabi niya dito sa Mark 15 verse 34, "Now when it was noon, darkness come over to the whole land until 3 in the afternoon. Around 3 o'clock, Jesus cried out with a loud voice, 'Eloi, Eloi, lema sabachthani,' which means, my God, why have you forsaken me?" Sabi ng mga theologians, halos 3 oras po na madilim, na dumilim ang kapaligiran. No? Na-imagine nyo pag umuulan, yung parang hindi sumisikat yung araw, ang dilim ng panahon, no? Sobrang kabaligtaran ngayon dahil pag lumabas ka, ang singkad ng araw. Pero nung time na to, 3 oras na madilim. 3 oras na sobrang haba ng oras na madilim. At scientifically, pag walang araw talaga, nagkakaroon tayo ng hormones na nalulungkot tayo. Dahil yung araw may napoproduce siyang hormones sa atin na tinutulungan tayo maging masaya. Pero dahil nga madilim, siguro yung hormones ni Jesus bilang tao ay naging dahilan para malungkot siya at maramdaman niya na na-abandon siya. Sabi niya nga, di ba, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako iniwan? No? Ba't mo ako tinalikuran? Hindi natin masisi si Jesus sa mga paghihirap, sa mga sacrifices na ginawa niya mula pa nung hinuli siya, nung palakad siya bago siya ipako sa cross, bit niya yung cross papunta sa dun sa kung saan siya pinako. Nung pinako na siya, grabe yung sakripisyo at paghihirap niya. Kaya napasabi siya na, my God, why have you forsaken me? Pero nagawa ni Jesus na magsakripisyo dahil sa kanyang enduring love. Nagawa ni Jesus lahat ng ito, lahat ng paghihirap na to, dahil sa kanyang enduring love. Siguro kung iba lang yon, nung nahirapan na sila, pwedeng aalis na sila, pwedeng ayoko na, tama na to. No? Pero dahil sa enduring love ni Jesus, napagtagumpayan niya lahat ng paghihirap, lahat ng sakripisyo na yon. Nagawa niyang magsakripisyo dahil sa kanyang pag-ibig. Hindi naman po talaga madaling magsakripisyo. Hindi naman po madaling ikaw yung bibitayin, ikaw yung papatayin, ikaw yung papahirapan ng hindi mo naman kasalanan. Magagawa lang yon pag may walang hanggang pag-ibig ka sa mga tao o kung kanino man mo gagawin o kung kanino man mo ito iaalay. Nagawa ni Jesus na mag-sacrifice dahil mahal niya tayo. Dahil ang pag-ibig niya sa atin ay hindi natatapos. Hindi namimili ng sitwasyon. Hindi namimili ng oras at pagkakataon. Palagi niya tayong mahal, kaya nagawa niya magsakripisyo. Sa kabila ng abandonment, sa kabila ng agony, sa kabila ng matinding kahirapan, at ano pang salita na magde-describe sa sobrang hirap na naranasan ni Jesus, hindi nawala ang kanyang pag-ibig. Hindi nawala ang pag-ibig niya sa sanlibutan. Hindi nawala ang pag-ibig niya sa atin. Dahil sa enduring love ni Jesus, nagawa niyang mag-sacrifice. At dahil sa kanyang sacrifice, naranasan natin ang everlasting life. Dahil nagsakripisyo si Jesus, in-endure niya lahat ng hirap, in-endure niya lahat ng pangungutya, no? Lahat ng masasakit na salita at physical pain at ano pa mang hirap, no? Emotionally, mentally, physically, spiritually.
in-endure niya yon at dahil doon, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na matatamasa lang natin sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Jesus bilang ating personal Lord and Savior. Dahil kung hindi nag-endure si Jesus, kung hindi nagsakripisyo si Jesus, hindi tayo o hindi natin matatamasa ang buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus, dahil in-endure mo ang lahat. Hindi ka sumuko sa kabila ng abandonment na na-experience mo, na feel mo. Hindi ka sumuko. At ngayon, very rare na yung gano'n, no? Yung sasamahan ka sa extreme pain. O minsan nga ang hirap eh. Kasi hindi naman talaga natin literal na masasamahan yung someone kung siya'y nahihirapan. No, may mga limitation tayo bilang tao. Pero si Jesus, na-overcome niya lahat ng mga yon. Kahit sobrang hirap, sobrang bigat ng pakiramdam, tiniis ni Jesus upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung i-reflect natin sa hapong ito. Ano kaya ang kaya mong isakripisyo? Gaya ni Jesus na nag-sacrifice siya, ano ang kaya mong isakripisyo para maibahagi ang pag-ibig at buhay na walang hanggan na mula kay Kristo? Una, responsibility. Pangalawa, sacrifices. Ang tanong, ano po ang kaya nating isakripisyo para maibahagi ang pag-ibig ng Panginoon at ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan? Marahil may mga tatalikuran tayo o pag ginawa natin to, tatalikuran din tayo ng mga dati nating kasama dahil feeling nila naiiba na tayo. Marahil maraming tao na iiwan tayo pag sinunod natin ang kagustuhan ng Panginoon. Pero willing ba tayong isakripisyo yung mga bagay na yon? Willing ba tayong isakripisyo yung fame, wealth, o kung ano man ang gustong isacrifice ng Panginoon para lang sundin mo ang kanyang kalooban? Kayo po ang nakakaalam. Nawa sa hapong ito, napaalalanan tayo na ang Panginoon ay may binibigay na responsibilidad sa atin. Gaya ng pinasa niyang responsibilidad sa kanyang disipulo na alagaan ang kanyang magulang, ang kanyang pamilya. At nagsakripisyo siya. Nais ng Panginoon na magsakripisyo din tayo upang ibahagi ang mabuting balita, ang pag-ibig. Kaya muli, sabihin natin, responsibility at sacrifice. Nawa, yung dalawang salita na yan ay pag nilay-nilayan natin ngayong Lenten season at patuloy na mangusap sa atin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. At this point, may I call on our CHCC choir to render us a special number.
you, choir. Amen. Walang katumbas na halaga ang ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you sa mga naunang nagsalita, kay Pastor Bert at kay Pastor Drew, for continually declaring the goodness of God, the reality of His love being manifested through His death on the cross. Talagang kapag pinalaliman natin ang pag-ibig ng Panginoon, you cannot help but cry. You cannot just fully imagine the agony of the Lord Jesus Christ. The kind of suffering He endured for the salvation of the world, including those still who are not yet acknowledging Him as Lord and Savior. But nevertheless, we thank God because we have the assurance of salvation. Gusto kong baguhin ang mood pero talagang na-struck ako ng kanta. Sabi ng isang pastor, ang ating panglimang salita ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay tears. Sabi ng leader sa akin, Pastor, I thirst po, I thirst. Ay tears kasi syempre masakit yung pinako ka. Kaya umiyak siya. Bago siya nauhaw, syempre nawalan siya ng dugo, kaya naluha siya. At saka siya nagsabing, I thirst. Nauhaw ako. But you see, gaya lang nasabi kanina, itong fifth saying na matatagpuan in John chapter 18 verse 28. It is a proof of His humanity. Nabagit kayo ni Pastor Drew na ang kanyang pagsigaw kung bakit siya pinabayaan ng kanyang ama ay nagpapakita rin ng kanyang pagiging tao. And this fifth saying affirms that, confirms na tunay ngang siya ay tao na subject sa iba't ibang sensation na pwedeng maranasan ng isang tao. Gaya ng pagkagutom, gaya ng masaktan, at syempre sa puntong ito ay nauhaw siya. Bakit nga ba nauhaw ang Panginoon? It was a literal shout of agony. Dahil, ikaw ba naman 6 na oras na kalambitin na doon? At yun ay 3:00 na ng hapon. Imagine nyo po, mula 9:00, nung gabi pa lang, nung bago siya ipako, siyempre yung hagupit sa kanya na napakatindi. No? Na-explain niya ni Ma'am Abby last time, I think, kung paano nagsituklapan ang kanyang mga balat at kasama laman. So morbid, so gross. And He endured that all. At dito nga sa krus, bilad sa araw, at syempre talagang bilang tao, makukuhaw ka. He lost so many blood and sweat. At yun ang kanyang naging sigaw, ako ay nauuhaw. It confirms Jesus' physical suffering and true humanity. Pero kung mapapasin niyo po, bago siya sumigaw nito, binigyan siya ng vinegar ng inumin din ng mga sundalo. Pero siya ay tumanggi. No, makikita natin yan sa Matthew chapter 27 verse 34. Sabi po diyan, they offered Jesus wine to drink mixed with gall, but after tasting it, He refused to drink it. Bakit nga ba? Nung bago pa lang siya naipako, yung isa lang dun sa krus, binigyan na siya ng mga sundalo ng ganito, na alak na sa atin patubak, kasi ito ay wine, ito ay vinegar. No? Wine vinegar, na may halong gall. Yung gall ay isang uri ng halaman na hinahalo sa inumin na mayroon siyang elemento ng pampamanhid. So, gusto siyang painumin ng mga sundalo nung maaga pa, para sa ganun, ma-endure niya ang pasakit na kanyang dadanasin habang nakalambitin siya doon sa krus. So, yung inumin na yon ay mayroong elemento ng pampamanhid, kumbaga anesthesia sa atin ngayon, para hindi niya maramdaman ang pinakasukdulan ng sakit na pwede niya maramdaman ng taong pinapako sa krus. But then, Jesus Christ refused. Why? He refused because He wanted to show
that He was ready to suffer to the extreme, to the fullest kind of suffering. Nang sa ganon, walang maisusumbat sa Kanya ang Ama, yung Diyos na nagre-require ng alay at dapat ito'y mamatay, magdusa at mamatay. So si Jesus Christ, hindi siya uminom noon at first dahil ayaw niyang mapulaan ang kanyang pagsasakripisyo na yun naman pala ay mayroong anesthesia. And it is insult sa Panginoong Yesus na ginawa niya yon na walang anumang gamit ng inumin para pampamanhid nang sa ganun hindi maramdaman ang sobrang sakit. It is an insult to Jesus Christ na maraming gumagaya sa ngayon, mga taong gumagawa nito. O mga nakikita ako nagproposition. Nagpapasa ng krus, tapos sinakyan ng isang lalaki. Ang ginawa ni Jesus Christ, binaba ang krus at tinadyakan sumakay. May mga nanununtok na Jesus Christ. Yung kanilang pagsasadula ay isang kalapastanganan at insulto sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Na after nilang mapako, ngayon may mga nagpapapako, after nilang mapako, siyempre asahan natin may mga medical personnel na nag-aabang dyan upang gamutin yung sugat. Kay Jesus Christ, walang ganon. Talagang tuloy-tuloy hanggang kamatayan. Mula sa kanyang pagkasabit dun sa krus, tuloy-tuloy, walang special treatment. At kahit siya man din, hindi niya tinangkang inumin itong yung alak na mayroong pampamanhid so that he can fully surrender his everything to God. In a supernatural display of courage, the Son of Man, Jesus Christ, rejected anything that would numb the suffering He endured for our salvation. Sin against a holy God required extreme punishment. And in order to completely fulfill His position as our substitute, Jesus wanted nothing that took away that kind of punishment. So talagang fully nagdusa ang Panginoon hanggang namatay. At walang special treatment. Walang gamot ng pampamanhid. He suffered as a human. And for what purpose? So that today, when we realize that we are going through difficulties, anuman pinagdadaanan mo ngayon, anumang sufferings, problema man, karamdaman man, no amount of pain that you are experiencing today, that Jesus cannot empathize with you. Because in every way, in every moment, He suffered so much to the uttermost. Kaya, ang anumang problemang iyong pinagdadaanan, ang Panginoon, ramdam ka niya. At alam niya kung paano ka tutulungan. This is the reason why Jesus Christ suffered that kind of suffering. Nang sa ganon, pag nakita natin ang kanyang pagdurusa, makikita at maalala natin na mayroong isang taong nagmamahal sa atin at nagdusa na sa atin para tayo magkaroon ng buhay na ganap, buhay na walang hanggan. This is the essence of the fifth saying, I thirst. Hindi po ako magtatagal sa puntong ito dahil marami pa tayong pag-uusapan. So, no doubt, the fifth saying affirms His humanity na kailangan niyang danasin yon upang maranasan niya ang hirap na pwedeng pagdaanan ng sino man at walang sino mang tao ngayon ang pwedeng magsabi, Lord, Diyos ka kasi kaya hindi mo naintindihan. No, naintindihan ka ni Jesus Christ kasi minsan siya ay dumanas ng matinding paghihirap. The sixth saying, it is about a prophecy fulfilled. It is finished. Makikita dyan sa John 19:30. Balikadugtong po yon. So nung nagsabi ang Panginoon, I thirst, binigyan siya ng mga sundalo. Uli ng alak na ito, ng wine, vinegar na ito. At ano yung purpose niya kung bakit tinanggap niya yon? Dahil sa ganitong punto, siyempre nanunuyo na yung kanyang lalamunan. He was preparing himself to declare that final words of victory. And with a loud voice, sabi ng ating text dito, when he had received the drink, na nabasa yung kanyang lalamunan,
Na-ready yung kanyang lalamunan. And Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. So, konti lang yung ininom ng Panginoon doon para lang saktong mabasa yung kanyang lalamunan so that he can fully shout to the top of his lungs that it is finished. It is a shout of victory and a prophecy fulfilled. Isang propesiyang nagkaroon ng katuparan. And speaking of prophecy, doon pa lang sa ininom niya, part na yun ng prophecy, nagmula doon sa Psalm. In the book of Psalm, na yun ay siya'y ngangawa at magsasabing nauuhaw ako at natupad yon. And this one ay bahagi din ng propesiya na tinapos niya at ginampanan niya ang papel ng isang tagapagligtas na siya lang ang makagagawa. Ayon sa mga Bible scholars, mayroon daw, sabi ni J. Barton Payne, matatagpuan natin na mayroong 574 verses sa Old Testament that somehow point or describe reference about the coming Messiah. Ayon naman kay Alfred Edersheim, mayroon naman siyang nahanap na 456 Old Testament verses referring to the Messiah or his times. So, tunay nga na sa katauhan ni Jesus Christ, natupad yung pinangakong tagapagligtas. Kaya nasabi niya yon, it is finished. Mamaya, pupuntahan din natin po yon. So, si Jesus Christ, siya yung tinutukoy ng tinatawag na proto-evangelium. Narinig niyo po ba yung word na yan? Proto-evangelium. Ang proto-evangelium, yun po yung sa Genesis chapter 3 verse 15. Sabi diyan, I will put enmity between you and the woman, and between you, your seed and her seed. He will crush her head, and you will strike his heel. So ano pong ibig sabihin ng proto-evangelium? Ang ibig sabihin ng proto-evangelium is a compound word. First, the Greek word proto means first. And then evangelion or good news or the gospel. So Genesis 3:15 is called the first gospel. Yung unang mabuting balita. Dahil dito binanggit, matapos na pumasok ang kasalanan sa mundo, sa kagagawa ni Adan at ni Eva, dito binanggit ng Diyos ang tagapagligtas na darating upang wawasak sa kapangyarihan ni Satanas. So ito po, immediately after the entrance of sin and death, God Himself proclaims the ultimate antidote, the victory through a coming Redeemer. At natupad po yun sa katauhan ni Jesus Christ. And that He concluded, ako yung inihintay, and all the waiting and all the longing is now finished because I am the Messiah. I am the antidote. I am the victory over sin and death. So Jesus Christ, He is the fulfillment of this prophecy. At kung titignan natin yung kabuuan, para mas lalo natin makita na ang Biblia ay hindi nagsisinungaling patungkol sa kung sino si Jesus Christ. Ito po. Next slide. Next slide. Yan. This is what 63,779 Bible connections look like. Kung i-infograph po natin, yan po ang connection ng mga Bible sa isa't isa. At lahat ng yan ay nagtuturo sa isa lang. Ang katauhan ni Kristo na siyang magiging tagapagligtas. They are all interconnected from Genesis to Revelation. And they all boil down to Jesus Christ being the fulfillment of the Word. So sabi,
Mayroong Bible Connection, 63,779. Kung ito'y sinulat lamang ng isang tao, matatawag natin siyang master. But mind you, na yung lahat ng connection na yan ng mga Biblia from Old to New Testament, sinulat po yan ng 40 different individuals or authors coming from different eras or time in the span of 1,500 years. Sa loob ng 1,500 years, merong 40 mga tao na nabuhay sa iba't ibang panahon na ito na nagsulat ng Biblia. At ang mga sinulat nila ay nagtutugma, nagkukonekta sa isa't isa pertaining to Jesus Christ, the Messiah, the Lord, the Savior of all. At ang mga nasulat na mga salita na ito o yung mga aklat na ito ay mula sa 3 kontinente, sa Europe, sa Asia, sa Africa, with 3 different languages, Hebrew, Greek, and Aramaic. And if it is not inspired by the Holy Spirit, hindi po magiging ganyan. But because the Bible is true, and the Bible is true about Jesus Christ, who He is, and today, once again, we are reminded that He is the fulfilled prophecy of the proto-evangelium. There's no reason why we doubt the promises of God for our lives. Dahil batid natin na si Kristo Jesus ang siyang katuparan ng lahat ng pinangako ng Diyos sa kanyang mga salita, walang dahilan para magduda tayo. And the word, it is finished. If you translate that, nabanggit na ito before ng mga speakers sa mga previous na 7 sayings natin. Once again, it is tetelestai. Balikan po natin yung kanina. Yung word na tetelestai. Yung slide prior to that, please. Tetelestai, it is a Greek word na mayroong iba't ibang kahulugan. Pag sinabing tetelestai, it is finished or accomplished. Ito ay ginagamit ng isang alipin. Uutusan. Pag sinabi sa kanya ng master niya, nagawa mo na ba ang pinapagawa ko sa iyo? Sasabihin niya, tetelestai. Ibig sabihin, tapos na po. Nagawa ko na. O kung mayroong isang taong may pinagkakautangan, pag sinabing tetelestai, bayad na ang lahat mong utang. Or, yung isang tao na mayroon siyang gustong matapos na building o anumang struktura, pag sinabi niyang tetelestai, it is fully completed or fulfilled. At kung mayroong isang laban o gyera, pag sinabing ng general na tetelestai, the victory is at hand. And so, this is the message of Jesus Christ for us today. Anuman ang iyong mga kinakatakot sa buhay, hindi ka pa man nakakarating doon, but if you are going to see and hear what Jesus Christ is telling you today, I have overcome the world, I have finished the race already for you. All you have to do is to continue to do your part, to do your best, because the battle is won already. The debt is already paid. And whatever it is that you are longing, I have it in my hand. And no reason for us to doubt about Jesus Christ. Dahil tinapos niya na ang laban. Tinapos niya na ang laban. Wala tayong dapat pagdudahan sa Panginoon. As you have seen already, the interconnection of the Bible verses that proves that God is alive, that the Bible is infallible, and Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Amen? Lakpakan natin ang Panginoon. It is finished. It is finished, my friends. And so, that's why we have this text for this year. Summary ng it is finished. Ang sabi po ng ating text in Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kaya kung may mga problema tayong pinagdadaanan ngayon, you shift your eyes from that problem towards the Lord Jesus Christ, who is the author
and the perfecter, the finisher of our faith. Kasi nga, tinapos niya na. Tinapos niya na anumang kahirapan sa buhay na ito. But since we are still living in this corrupted world, as His children, as His followers, we have to do our part to just go on with this journey, knowing that in the end, or at the end of this rope, we have hope that is eternal in the Lord Jesus Christ. Panandalian lang yung problema mo. Temporary lang yung karamdaman mo. Ano mang pinagkakautangan mo ngayon, may katapusan yan. Let us always look up to Jesus Christ. Fix our eyes on the Lord Jesus Christ. Dahil sa Kanya, nandun yung ating tunay na patutunguhan at direksyon. Huwag kang padadala sa agos ng mundo, sa kasungalingan ng dyablo, sa kalayawan ng mundo. Mag-focus ka sa kung sino at ano ang Panginoon sa buhay mo. At kung ano ang iyong patutunguhan pagdating ng panahon. It is finished. It is a prophecy fulfilled by our Lord Jesus Christ Himself. And thirdly, the seventh saying, sabi diyan, Father, into your hands, it is a proclamation of surrender. So kanina po, ang fifth, para natin makalimutan, it is a proof of His humanity. Ang sixth saying, it is a prophecy fulfilled. And this seventh saying of Jesus Christ is about a proclamation of surrender. Sabi po dyan sa Luke chapter 23 verse 46, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When He had said this, He breathed His last. He breathed His last. Teka lang. Kanina doon, sa sixth saying, matapos magsabi siya ng, it is finished, He breathed His last. Bakit dito, mayroon pa siyang sinabi, I commit my spirit, then He breathed His last. Baka nako-confuse o nako-confuse kayo, no? Saan kaya talaga yung last? Di ba kayo nako-confuse? How do we reconcile that? Ako, mga una kong encounter nito, parang na-confuse ako, alin ba talaga yung last? Kasi nung sa sixth saying niya, yun yung last niya eh. O nung last siya, dabas biglang, ay Father, I commit my spirit pala. Patay uli. Ayun ba yun? How do we reconcile this? Well, the first thing that we will see, and we need to see here, magkaiba po ang writers. Yung it is finished, si John de Bilawid po yung nagsulat, yung nasa paanan mismo ng Panginoon nung siya ay nakapako. Itong seventh saying ay sinulat ni Luke, isang doktor, at hindi ko po alam kung saan siya nung time na yon habang pinapako ang Panginoon. Maaring nasa malapit lang din, but the mere fact na magkaiba sila ng sinabi patungkol sa huling salita ni Jesus Christ, ibig sabihin magkaiba sila ng focus. So si John po, ang focus niya, yung fulfillment of the prophecy na tinapos na ni Jesus Christ. Si Luke naman, ang focus niya ay yung pagtatagubili ng Panginoong Yesus sa kanyang Ama na siyang nagpadala sa kanya dito sa mundo. Wala pong contradiction dito. It's just a matter of the focus or the focuses of two different writers na nagbigay sa atin ng ganitong mga impormasyon. So, maari na sinabi ng Panginoon, it is finished. At kasabay nito, Ama, sa iyong mga kamay, pinagkatiwala ko ang aking espiritu, tsaka siya nalagutan ng hininga. Maari yun po ang nangyari. And there's no contradiction about the Lord Jesus Christ. And so, when we're settled by this, gusto ko pong bigyan ng diin ang mga huling salita ng Panginoon
ng kanyang pagtatagubilin ng kanyang sarili o kanyang espiritu sa kanyang Ama. The Lord Jesus Christ is teaching us na sa huling sandali ng ating buhay na ito, sa Ama at sa Ama pa rin tayo babalik. At marapat na sa ating pagbabalik sa Ama, ay wala tayong ibang pwedeng ipagmalaki. Hindi yung ating kayamanan, hindi yung ating status, kundi yung ating pagkatao na ating ipinagkatiwala sa Kanya yung ating espiritu. So ibig sabihin nito, we have to surrender anything that it's not part of His will for our lives. Nalala ko yung kwento, may narinig niyo po ito, but for the sake to refresh your memory, may isang bata, si Bogart, ay minsan naglalaro at mayroon siyang tirador. At sa kanyang pagtitirador na pagdiskitahan niya, yung mga sisiw ng kanilang manok. So, inaasinta niya yung isang sisiw. Hindi tinamaan. Tingin-tingin siya sa paligid. Wala naman nakakita. Inaasinta niya pa, hindi tinamaan. Doon bandang huli. Inaasinta niya pa, tinamaan yung isang sisiw. Umikot-ikot. Tapos, tumingkaya at namatay. Nangisay-ngisay at namatay. Ay, lagot. Binibilang pa naman to ni tatay. Patay ako dito. Patay ako. Tingin-tingin siya sa paligid, walang nakakita. Idali niya itong kinuha at nilibing. So habang sila ay nandun na sa bahay, sabi ng kanyang ate, sabi niya, Bogart, magugas ka ng pinggan. Oh, trabaho mo yan, magugas ng pinggan, ba't iutos mo sa akin? Gusto mo? Sabihin ko kay tatay, remember the sisiyo, ha? Sabi, nakita mo yun? Kitang-kita ko. Kapag ikaw ay hindi sumunod sa akin, susumbong kita kay tatay. Mapapalo ka talaga. Wala siyang nagawa. Binablockmail siya ng ate niya. Ginawa niya yung pagugas ng pinggan. Sama ng loob niya, bihira naman to. Every time na may utos sa kanya yung kanyang mga magulang, inuutos sa kanya ng kanyang ate sa kanya. Remember the sisiyo. Remember the sisiyo. At minsan nung sila ay kumakain na, ang sarap ng pagkain, aba, fried chicken. At ang gustong-gusto niya yung drumstick na part. Dadamputin niya sana yung drumstick, sabi ng ate niya, akin yan. Akin to di ba? Akin yan. Remember. Wala siyang nagawa. Napaubaya siya. So every time sila ay kakain, ganun, binablackmail siya. Hanggang sa isang araw, hindi niya na matiis. Ayoko na. Lagi na ako nabablockmail. Hindi ko nagagawa yung gusto ko kasi iniipit mo ako. Tinatakot mo ako. Sasabihin ko na to kay tatay. Lumapit siya sa kanyang tatay. Umamin siya, tay, patawarin niyo po ako, tay. Minsan kasi napag-diskitan ko yung mga sisiw natin, tinamaan ko yung isa na matay. Kaya pala, kahit anong sabihin sa'yo ng ate mo, sunod ka. Opo, kasi nakita niya daw ako, isusumbong niya daw ako sa inyo. Sabi ng tatay, alam mo, nakita ko din naman yon. Nakita ko kung paano mo tinirador ang sisiyo. Pero inayaan lang kita. Para matutunan mo ang magiging konsekwensya kapag hindi ka nagsabi ng totoo. Paulit-ulit kang aalipinin at kawawain ng ate mo dahil may hawak siyang baho na tinatago-tago mo. Pero ngayon, dahil inamin mo at nagsisisi ka, pinapatawad kita. Kaya nung gabing yon, kumain sila. At muli, yung ulam nila ay fried chicken uli. At dadampot siya ng chicken. Sabi ng ate, akin yan. Sabi ni Bogart, wala na. Nasabi ko na kay tatay, umamin na ako sa kanya, pinatawad niya na ako. At wala ka ng kapangyarihan sa akin kasi isinuko ko na ang buhay, ang sarili ko sa kanya. When we thought that surrender is our loss, in the Lord, it is our victory.
Amen? Ang dyablo, nais niya na tayo'y magtago at patuloy na panghawakan ng ating mga lihim na kasalanan. That is why we cannot fully be free from this life. With whatever what we want to do in the Lord, in serving the Lord, nag-aalangan ka kasi may tinatago kang kasalanan. Dahil mayroon kang mga bagay na hindi mo pa hinihingi ng tawad sa Panginoon. But this time, the Lord is reminding us, it is for us to surrender, to let go. And for letting go, we will receive His mercy, His healing, His restoration, His blessing, His grace and freedom from the power of Satan and sin. Lapangan natin ang Panginoon. That is the power of surrender. Ang pagsuko sa Diyos ay hindi pagkatalo, kundi kalayaan mula sa kapangyarihan ng dyablo. Christ surrendered His life. Hindi niya sinabi sa mga nagtorment sa akin, babalikan ko kayo, humanda kayo sa akin, papatayin ko kayo. Hindi. Ang huling mga hininga niya ay nagbigkas ng pagsuko ng kanyang sarili espiritu sa Diyos na may kakayanang magbigay ng buhay. May kakayanang magbalik ng kanyang buhay. And this is the thing that Jesus Christ wants us to see today. Ano bang mga pinangahawakan mo na hindi mo pa sinusuko sa Panginoon? Is there pride? Is there that darling sin? Is there that vices na pilit mong hinahawak-hawakan? Or superstitions? Bitawan natin yan. Because we are no longer slave to sin. We don't hold on any longer to our fear, to our superstitions. Baka may mga pamahiin ka pa dyan na pinangawak-hawakan, ay, Biyernes Santo ngayon, bawal akong gumala-gala, baka pasugatan ako, patay ang Diyos, hindi gagaling. Diba? Ganun panakot ng mga magulang, huwag ka lumabas, Biyernes Santo ngayon, pag nasugatan ka, hindi ang gagaling kasi patay ang Diyos. We don't believe that anymore. Jesus Christ is ever alive. Our God is always alive. Hindi naman namatay ang Panginoon, namatay lang siya sa physical. Pero yung kanyang kapangyarihan at pagiging Diyos ay pangwalang hanggan yan. So hindi tayo dapat nagpapatali sa mga sabi-sabi, sa mga albularyo, at sa iba pang mga minanang turo ng mga ninuno natin sa atin na wala namang lubos na pagpapaliwanag. Hindi tayo hawak ng takot o ng mga pangyayari sa ating kasalukuyang panahon ngayon. Yung mga giyera, dapat hindi yan magbigay sa atin ng isipan na dapat manatili lang ako sa bahay o maparalisa ka sa iyo mga ginagawa sa araw-araw. Because we are alive and victorious in Christ. We surrender our pride, our fears, our worries to the Lord. And it is when we surrender that we will receive victory in Jesus Christ. And as I end, gusto kong bigyan ng diin ang sinasabi dito ng ating Panginoon, Father, into your hands, sa iyong mga kamay. Yung ating mga kamay ay kayang gumawa ng maraming bagay. Depende kung ano at sino yung may hawak ng kamay na yan. Kapag si Steph Curry, napunta sa kanyang mga kamay ang bola, pag sinut niya yan, sigurado pera yan. Kaya milyonaryo siya, sila ni Michael Jordan. Doon magaling siya sa kanyang mga kamay. Si Alex Ayala, pag sa tennis yan, ang kamay niya ang galing. Kayang kumita ng maraming pera. Pag si Buddy Nestor, pinahawak mo sa kanyang martilyo, tsaka yung pako, marami siyang magagawa. Kasi magaling siya mga arpentero. Si architect, dyan na. Kaya niyang gumawa ng plano. Ating mga engineer at iba pang mga may talento gamit ang kanilang mga kamay. Marami tayong magagawa gamit ang ating mga kamay. Pero pag napunta sa kamay ng kriminal, siyempre, dukot yan. O papatayan. O ano pang ibang kabulastugan ang pwedeng gawin. Kasi nakadepende sa kung sino ang may-ari ng kamay. Ang tanong, kaninong kamay o mga kamay mo pinapahawak ang iyong buhay? Kaninong mga kamay mo pinagkakatiwala ang iyong buhay?
Jesus Christ taught us something that is so powerful that we all must remember in this lifetime. Na sa lahat ng pagkakataon, dapat ang ating buhay ay pinagkakatiwala natin sa mga kamay ng ating Ama na mapagmahal. The hands of God has the power to bring life, has the power to create, has the power to build, has the power to restore, has the power to protect and provide. At kapag alam mo na ang iyong buhay ay nakasalay sa kanyang mga kamay, hindi ka matatakot. Ilang giyera man ang sumiklab, ilang problema man o pandemya man ang maganap, ano man pwede mangyari sa mundo at kahirapan dito sa mundo, hindi ka matatakot because you know who is holding your life. It is in the hands of our loving and powerful Father in heaven. Hallelujah. Tatandaan po natin, ang sino mang nasa kamay ng ating Panginoon, walang makakaagaw sino man unless ikaw yung tumalon. Unless ikaw yung tumalon. Let us declare in our lives that in every moment of this life, we commit our life in the hands of our Father. Sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking buhay. Panginoon, salamat po sa makapangyarihang mensahe na iyong pinabatid sa amin ngayon. Tunay nga na hindi nauubusan ng katotohanan at karunungan ang iyong mga salita. At nawa, Panginoon, sa lahat ng aming mga napakinggan, tunay nga na ito'y patuloy na magbibigay sa amin ng direksyon, gabay sa mundong aming ginagalawan. Na sa maraming mga kapighatian at problema na nagaganap sa kasalukuyan, hindi kami matitinag, hindi kami maduduwag, hindi kami, Panginoon, mabubuwal. Dahil alam namin na ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay at muling pagkabuhay, Diyos magpakailanman. At walang duda, ito'y aming nakita sa kamatayan ng iyong anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Upang kami ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan dahil nabayaran ng aming mga kasalanan. Patuloy kang kumilos, Panginoon, at mangusap sa amin sa pinaka-personal na pamamaraan na ikaw ay lubusang maintindihan at maunawaan namin. Sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pagsambat pasasalamat sa Diyos na magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen, Amen. Purihin ang Panginoon. Praise God for that very powerful message. Very uplifting. So before our closing hymn, meron po tayong announcement. Our worship service on Sunday will start at 7 a.m. in celebration of the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. So see you on Sunday at 7 a.m. Magandang hapon po muli. Nice po nating welcome yung ating mga visitors and first-timers na nakasama ngayon. Isa po silang family, I believe, all the way from Tapaz, Capiz. Mga kababayan po ni Sister Nena. Kaso nasa bakasyon si Sister Nena sa Capiz nagkasalisi. But let us welcome po si Brother Lonnie Falco. Ayan. Si Sister Lynn Falco. Si Brother Jason Falco. At si Sister Joanne Falco. Welcome po sa ating pananambahan. I hope and I pray na hindi po ito yung una at huli na kayo po ay makakasama namin. At isa pa po na ating visitor ay si Sister Diana Camarillo. Tama po ba? Ayan. Welcome po, Sister Diana, no, sa ating pananambahan. So, salamat po sa inyong presensya at ang Capitol Hill Christian Church ay malugod po kayong binabati at nawa ay makita po namin kayong muli. Purihin po ang Panginoon. So So for our closing hymn, let us all rise.
you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Lord, indeed, there is power in the precious blood of Jesus Christ, the Holy Lamb. And this gives us the assurance that whatever it is that we are going through or will be facing along the way, we have this sure victory in Jesus' name. Let this truth sink in and be made real in our daily living. Yes, Lord, as we wait for your second coming. And now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory, honor, and majesty, dominion, and authority, both now and forevermore. Amen, amen, and amen. Lord bless you and keep you. The Lord make his countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. God bless us all here at CCC. We are family. To God be all the glory.